Tumaas ang respeto ko sa Pangulo. Grabe, anong ginawa mo sa Cebu, Pangulong Bongbong Marcos? Lugar na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mahal na siya. Grabe to. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang kondisyon ng mga pamilyang apektado ng lindol sa San Remigio at Bogos City sa Cebu? Bumisita dyan si Pangulong Marcos, kasama ang mga kalihim ng DPWH, DSUD at DSWD, pati ang Philippine Red Cross. Maayos lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward. Tumaas respeto ko sa Pangulo. Grabe, anong ginawa mo sa Cebu, PBBM? Akala ko noon hindi na magbabago ang tingin ng Cebu sa Pangulo. Galit, inis, walang tiwala. Pero teka, bakit ngayon iba na ang usapan? Maraming lugar sa bansa ang may kanya-kanyang opinyon sa pamumuno ni PBBM. May mga pumupuri pero mas marami ang tahimik lang, nagmamasid. Cebu, isa sa mga pinakamatinding kritiko noon, pero ngayon unti-unting may kakaibang nangyayari. Hindi ito dahil sa pangako ng posisyon, hindi rin dahil sa pamumulitika, may mas malalim pa. Kasi minsan, hindi mo kailangan magsalita ng malakas para maramdaman ang malasakit. Minsan kailangan mo lang bumalik. 3 beses, oo, 3 beses bumalik si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu. Hindi para magpa-picture, hindi para mag-campaign rally, kundi para silipin ang kalagayan ng mga nasalanta ng lindol. Una, dinala niya ang mga ahensya, DSWD, DPWH at LGUs, pero hindi siya agad umalis pagkatapos magpa-press con. Bumalik siya. At nang bumalik ulit, bumalik pa ulit. Bakit? Dahil gusto niyang siguraduhin kung nagagamit ba ng tama ang pera ng bayan. Walang halong photo op, walang kintab ng kamera, pure concern lang. Ang presidente, hindi lang para sa mga naniniwala sa kanya, kundi para sa lahat ng Pilipino. Sabi ng iba, hindi niya baluarte ang Cebu, tama, pero hindi mo kailangan maging taga rito para magmahal sa ating Pangulo. Kaya't ang iba'y tila tinanggihan siya, ilang beses siyang binatikos, bumalik pa rin siya. At dahil doon, unti-unti nagbago ang hangin. Mga taong dati ay malamig sa kanya, ngayon ay nag-aabot ng kamay. Mga mata noon ay puno ng duda, ngayon ay puno ng paggalang. Ngayon, pag binanggit mo si President Marcos sa Cebu, hindi na ito may halong galit, may halong pagmamalaki, kasi hindi na siya Pangulo ng mga Marcos loyalist, kundi Pangulo ng bawat Pilipino. Walang halong pamumulitika, walang kampihan, isang malinaw na mensahe lang, bawat buhay mahalaga sa bagong Pilipinas. Kaya siguro habang nakatingin ako sa larawan ng mga ngiting bumabalik sa mga taga Cebu, isang tanong ang pumapasok sa isip ko. Paano mo husgahan ang leader na kahit hindi mo siya binoto ay pinili ka pa ring mahalin? Hindi ko alam ang sagot noon, pero ngayon malinaw na. Tumaas ang respeto ko sa Pangulo, hindi dahil sa salita, kundi dahil sa gawa. Naalala mo yung sinabi ko sa simula, akala ko hindi na magbabago ang tingin ng Cebu sa Pangulo, pero ngayon ibang-iba na. Cebu dati galit, ngayon mahal na si PBBM. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng lahat ng ito, ng leader na nagsusumikap ng mga taong muling naniniwala, may isang paalala na mas malalim pa sa pamumuno ng tao. Mark 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Kung ang ating Panginoon Jesus mismo ang hari ng mga hari, ay hindi dumating para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kung gayon, ito ang tunay na sukatan ng pamumuno, pagmamahal na may gawa, biyayang may hustisya at awa na walang hanggan. Ang ating Panginoon Jesus ang pinagmumula ng lahat ng mabuting pamumuno. Siya ang nagbigay ng huwaran. Paglingkuran mo kahit hindi kami namahal pabalik, magpakita ng malasakit kahit hindi ka nauunawaan.
manatiling tapat kahit walang pumapalakpak. Kaibigan, kung nararamdaman mong parang ang mundo ay puno ng gulo, kung minsan nawawalan ka ng tiwala sa mga lider, sa gobyerno o kahit sa sarili, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Siya lang ang may perpektong pamumuno. Siya lang ang kayang magpatawad ng buo at siya lang ang kayang magbigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ngayon, habang pinapanood mo ito, hindi aksidente na naririnig mo ang kanyang tinig sa puso mo. Kaibigan, isuko mo sa kanya ang bigat ng buhay. Hayaan mong ang ating Panginoon Hesus ang mamuno sa puso mo ngayon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at kabutihan. Salamat sa mga lider na gumagaya sa halimbawa ng aming Panginoon Jesucristo, mga pusong naglilingkod, hindi naghahari. Turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba, maging mapagmahal, at maging tapat sa pagtulong sa kapwa. O aming Panginoong Diyos, tinatanggap ka namin muli sa aming buhay. Ikaw ang aming ilaw, ang aming lakas, at ang aming pag-asa. Gabayan niyo po kami sa bawat hakbang, upang sa lahat ng aming ginagawa, ikaw lamang ang may taas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.